Hindi, yung tungkol sa jury, hanggang ngayon kasi hindi ko alam kung bakit jurisdiction pa rin ang pinaglalaban ng mga tao. Pero I think it's a hindi naman done deal, kundi ang hinihintay nila dito, magiging desisyon dun sa confirmation of charges hearing. Yes. Ibig sabihin, kung itutuloy or hindi. Or Kung hindi, may sapat na basihan. hindi, ibig sabihin, pauwiin na rito si former president. Ano, Pero o kaya, not sure pa kasi 'di ba not sure. meron pang either tutuloy sa trial o Yun hindi nga. or dalawa nga yun. So, yung Yeah. dalawa. So, ikatlo is dadagdagan. yes. So, tatlo po yung Ebidensya. option na pwede pong maghanap. Ano? Hindi na po pinag-uusapan yung jurisdiction because I think, nung po umappear for the first time si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa The Hague noong Marso of last year, na didinigin na nga maya-maya yung parang tinatawag po na yung detention hearing niya. Yes, after Na nito. every year yun gagawin to make sure na he's okay. Parang tapos na nung time, nung palang proseso po Oo. na iyon. So, isipin ko, tsaka yung sinasabi na dito, yung mga soundbite kasi kanina doon sa ating montage, sa yung dapat sa Pilipinas gawin. Isipin ko, napaisip lang ako kung dito gagawin yun, yung ngayon nga na yung mga victims ay nandoon sa Hague ay nagawang iharas by way of fake news, paano kung nandito sila? Kung dito gagawin, paano pa mapoprotektahan yung mga yon? Kung doon nga, parang kayang-kaya nilang i-bully. Tapos paano ang reporting? Gabi-gabi, pinipilit natin na all sides, ipapalabas natin. Pero hinaharas pa rin tayo sa social media ng mga tao na hindi matahimik. Ano po, kahit na pinapalabasan natin ng buong-buo yung buong proseso na iyan. So, I think yung mga action nila ngayon proves na mukhang dapat talaga doon na gawin kesa sa nandito po tayo. Sa akin naman, gawin nila kung saan mas mabilis yung magiging process. Kasi Yes. unfair for the victims na naghahanap ng justice dahil namatay yung mga mahal nila sa buhay. And it is also unfair doon sa inaakusahan kasi nakukulong sila na hindi mo naman sigurado kung guilty or not. So unfair both sides So Both kung saan sides. mas madali, gawin nyo na dyan. Agree din ako kay Jovi na dapat siguro doon and not just because doon sa mga dahilan na na-mention po ni Jovi, pero maganda rin na may third party, yung Na iba na yung magdedesisyon. very, yun nga, yung word ni Jovi dati, clinical, very clinical yung pagtingin doon sa kaso kasi dito pwedeng may kampihan, pwedeng palakasan, posible, hindi sinasabing tiyak na Pero meron. ang ganda ng punto ni Mase hindi lang ito para doon sa victims Paano kung ang ending ay mapapawalang sala naman yung mga inaakusahan ngayon? Ibig sabihin ang dating Pangulo na nakapiit doon, di sana mas mapaaga yung pag-uwi niya rito kung talagang wala talaga. Diba? Tapos pangalawa, nagtatago yung iba kasi nga tatakot sila dahil co-perpetrators. Yung tuloy isang senador hindi po nagpapakita. So ganun yung sitwasyon. Kung mabilis po na matatapos lahat ito, hindi malalaman na natin kung anong dapat nilang ikilos o mga magiging repercussion kapag nagdesisyon na mga kapatid. Pero last day na ngayon ang confirmation of charges hearing. So, nag-summarize na sila kanina, nabigyan na ng pagkakataon yung prosecution at saka yung common legal representatives ng mga biktima na makapagsalita. Meron lamang pong break. After ng break, defense naman. Pero wala pang decision ngayon mga kapatid. Wala. Kasi No within decision. 60 days pa yon. Sa both hearings, dalawa kasi hearing ngayon Oo. Yung dalawang hearing ngayon, wala pong desisyon na ilalabas. Within 60 days ay pwede pong yung sa merong confirmation of charges. maging desisyon po dyan. Pero mabuti na pakinggan natin kasi katatapos lang nung depensa at saka nung common representatives for yung mga lawyers para sa mga victims. So turn na po pagbalik na tama si Mase noong depensa. So pakinggan natin kasi ilang beses in-address nung dalawang lawyers kanina o lead counsel ng dalawang partido si Attorney Kaufman. So we're all waiting sa kanyang rebuttal kung paano niya sasagutin yung ibinato sa kanya ng mga hamon nung dalawa kanina. Hi. Isa doon si si Attorney Andres. Attorney Gilbert Andres. Siya nagsalita. Andres. Oo. Nagsalita. For So, the victims. Ganito nagtapos yung kanyang yung kanyang pahayag o yung kanyang summation kanina. 10 punto yan yung kanyang sinabi. Pero ito yung summation po. All charges should be confirmed and Mr. Rodrigo Roa Duterte committed to trial. Lastly, Your Honor, the victims
want these charges to be confirmed because they want to be reintegrated to their communities, because they are still in the shadows of fake news, of fear and of threats from Mr. Duterte's supporters. Hence, it's important, Your Honor, that all of these charges be confirmed against Mr. Duterte so that the victims of these crimes will be taken out of the shadow of darkness into the light of truth and justice. Because in the end, Your Honors, the victims, they're also created in the image of God, and they also believe that the God of the universe is the God of justice. All Okay. charges. So yun yung huling bahagi ng naging pahayag ni Attorney Gilbert Andres. Before recess. Before nag-break. nag-break. Oo, ng 90-minute break. So, kanina sabi nga po na nabanggit nga po natin na nagsalita na yung bahagi ng prosekusyon at yung common legal representatives ng victims. Nag-break lang po saglit. Mamaya, depensa naman ang papakinggan natin. Pero para makakuha po tayo ng update, nakatutok po sa The Hague. Diyan po sa ICC ang atin pong News 5 and One News anchor, Angela Lagunsad Castro. Hi Angela, ano nang nangyayari dyan? Hi, Joey, Mase, and Chicky. So you're right, I'm still here sa The Hague at naka-break nga ngayon ang hearing ng confirmation. Actually, closing statement na, no? Ang naka-schedule mamayang 2 pagbalik ay ang depensa, si Attorney Kaufman. Tapos, that's 2 to 3 and then 30 minutes, no, will be allotted for the detention review ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun yung mga inaabangan natin ngayon. Behind me are some of the supporters of former President Rodrigo Duterte, mga Pilipino, nag-aabang din sila dito, sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. At of course, no, alam naman natin that there are 3 possible outcomes, no, dito sa confirmation of charges na ito. Isa ay ma-confirm ang charges at talagang tuluyan ng pumunta sa full trial. Pangalawang option would be ibalik ng pre-trial chamber ang ebidensya sa prosecution para pagtibayin pa ito or magkaroon ng panibagong kaso. At pangatlo, walang confirmation ng charges magaganap. Ibig sabihin, nakita ng pre-trial chamber na walang basihan o mahina, no, ang merito ng kaso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. But of course, we will know the ruling of the judges within 60 days. Hindi po natin malalaman yan today, but within 60 days, tsaka lang natin malalaman kung tuloy ba ang kaso o hindi. So kanina, kausap natin si Atty. Nery Colmenares, at tsaka dumaan na rin, pumasok na ang ilan sa mga miyembro ng Filipino legal team ni Pangulong Rodrigo Duterte na sila Atty. Sal Panelo, sila Martin Delgra, at tsaka si Alfredo Lim, and of course si former DOLE Secretary Sylvester Bello III. So, kanina kinausap ko si Atty. Nery Colmenares, sabi ko sa kanya kung gusto niya, kung pwede pa siya dito sa totoo lang. Yes daw, at may ginagawa lang siyang interview, sa antayin natin kung makakausap natin siya. So far, yung pa lang yung latest ngayon dito. Angela, kamusta while we are waiting for attorney Yes. Colmenares? Kamusta yung alam ko na hindi pa nagsasalita yung depensa, pero kamusta Kita. yung mood nung mga lawyers na Filipinos na pinadala dyan ng Duterte camp? Okay naman sila kasi kanina nung nakausap natin sila off-air, they're very confident, sabi nga ni Atty. Sal Panelo, no, kung ang merito ng kaso daw, sabi niya, ang pagbabasihan, they're very confident na hindi matutuloy ang kaso. But may kutob daw siya because sabi niya, may akusasyon siya, may alegasyon siya na hindi naman daw fair ang ICC mulat sapul kay Pangulong Rodrigo Duterte. So baka daw ma-confirm ang charges. Pero sa other members of the legal team, sila ay confident na walang-wala. Sabi niya, uwian na daw at talagang hindi na daw matutuloy ang trial base doon sa presentasyon na ginawa ni Attorney Kaufman kahapon at saka kanina. By the way, i-share ko lang din, Jovi, Mase at saka Chiki, na yung unang plano pala ng pagpunta dito nitong Filipino legal team, sinabi sa akin ni Atty. Sal Panelo na kasi gusto lang talaga nila makita, masilayan itong si Pangulong Rodrigo Duterte. But nagulat nga sila, biglang nag-wave, if you can remember, nag-wave ng right
itong si Pangulong Rodrigo Duterte, no, ng kanyang right to appear at his own confirmation of charges, pati yung pag-monitor online. So, sabi nilang ganun, paano yan? Hindi na natin makikita. And of course, during the duration of the confirmation of charges, bawal din ang pagbisita sa kanya sa Yes. kanyang detention. So, ngayon, ang sinabi daw ng pamilya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya, I think si Hanilet yon, ay sige, kayo na lang muna yung magrepresenta bilang Filipino Legal Counsel ni former President. Kasi lumalabas Tapos, na book na eh. Nabook na daw kasi. Oo, Nakabook nabook na, for sure. Oo, nabook na yon. Tapos yun nga, dun sa issue naman, nung sa usapin na nag-apply itong si Attorney Sal Panelo, no, ng ICC accreditation, na para nga daw, kasi he believes na dapat daw may Filipino legal representation si Pangulong Rodrigo Duterte. And aside from that, no, para daw para mabisita niya, makausap niya, ay nag-apply siya ng ICC accreditation. So kung kailan natin malalaman kung approve ba siya o hindi, antabayanan lang muna natin. So hindi pala nabisita ni na Secretary Medea Aldea kasi may pinost si ES Medea Nasa Aldea na labas. may bit-bit siyang, ano ba yung bag na yon, parang pasalubong. Yeah. Kay FPRRD Oo. papasok sa loob, so hindi pala siya nakapasok. Hindi. Hindi siya Kasi nakapasok. bawal, Oo. the duration ng Oo. confirmation of charges, bawal muna magbisita kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero- So, ibig sabihin, Angela, hindi sila nakipag-coordinate kay VP Sara nung pumunta sila dyan? O pati si VP Sara nagulat din na si Pangulong Surprise. Duterte hindi rin talaga nag-waive ng mag-appear. rights niya. Oo. That I don't know, pero what I can share with you, Chiki, is sinabi ni Attorney Sal Panelo sa akin na before he went here, nag-usap sila ni VP Sara at sinabi nga daw ni VP Sara, meron kang reserved seat sa gallery. So, good luck. Yun lang daw. Yun lang ang niya, Si encounter niya. Attorney Sal Panelo ba, Angela, ang self-designated spokesperson? Kasi parang Wala siya lang naman, parang lagi siya eh, no? nagsasalita Kasi sa siya yung defense. siya actually yung parang very open sa media dito, no, to talk to. Sanay na sanay. Si Secretary Medaldea, pwede rin naman, pero mostly kasi medyo siya matipid. Si Martin Delgra din naman, okay, pero talagang pinaka-active dito si Attorney Sal Panelo. Even kanina nga, pagdating niya dito, sabi niya, tanungin mo ako bakit ako nakasuot ng puti. Sabi niya ganun. Sabi ko, Nakita ko bakit? ngayon. Why are you wearing white? Sabi ko ganun sa kanya. So sabi, and actually off-air pa sinasabi na niya sa akin. Tapos yung nga daw kasi, di ba nakaitim siya sa loob, sabi niya, to cover daw the black propaganda na against the president. So merong parang messaging yung kanyang OOTD. So aside from, di ba yung mga nangyayari dito, yung legalities and everything, isa sa mga tinitignan kasi ng mga kababayan natin dito, yung OOTD ni Sal Panelo. Pero today, Angela, may nakausap ka ba from the victim side naman sa lawyers, Yes. no? Oo, sina Attorney Conti, Attorney Gilbert Andres. Oo. Kanina kausap ko si Attorney Nery Colmenares, tapos nakapasok kami sa The Big Story, and of course he expressed his confidence also na sabi nga niya, base doon sa merito ng kaso ng prosecution, talagang sigurado siya na ang masya-shatter na glasses ay yung sa defense. Yun ang sinabi niya dahil walang ibang patutunguhan itong usapin na to kundi ang pagko-confirm ng charges at para matuloy na nga ito sa trial. Kanina earlier this morning around 8:30 or 9, nakausap natin yung isa sa mga kaanak ng biktima ng EJK, si Nanay Lori Pasco. No, tinatanong namin siya kamusta siya. Sabi niya ganun, okay lang naman, nakatulog naman daw siya kagabi kasi kagabi pala umattend kami, kinover namin yung ecumenical prayer ng mga kaanak ng biktima ng EJK, mga human rights advocate at saka yung Duterte Panugutin Network, no? And ang pinaka-highlight ng event nila is candle lighting to commemorate or to remember rather the lives lost during the drug war. Okay. Nako, Angela, maraming salamat muna sa iyo for now. Babalikan Sige. ka namin kapag may kausap time pa kasi si attorney. Oo, sige. Maraming salamat, Angela. Thank you, Angela Lagunzad Castro po yan, mga kapatid, live at The Hague.